dinadaanan din po sa Matthew chapter 5 verse 31 to 32. So, ayan po mga kapatid, no, malinaw naman po iyan. So, patuloy natin, dito na po tayo sa rich man and Lazarus. So, sabi po dito, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang kulubing nagngangalang Lazaro or Lazarus po sa English na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So dalawa po ito, no? Si Lazarus, pulubi na puno ng sugat, 'di ba? Nagsisimbolize po 'yan sa mga matuwid. 'Di ba? Righteous. Yung mayaman po, ito, unrighteous kasi kita mo naman sa buhay niya puro lang nasa ng laman, 'di ba? Puro pagkain, araw-araw sagana, damit, physical, material na bagay, makamundo. 'Di ba? In short, ito yung nagsisimbolize sa mga makamundo't makalaman na tao, unrighteous na mga tao. So sabi po dito, hindi lamang kasi ito exclusive sa mayaman. Parang symbolism dito yung rich man sa sumisimbolize po dito sa mundo, 'di ba? Yung mga makamundong tao na puro lamang po ang pinapairal ay ang kanilang pagnanasa ng kanilang mga laman. Wala pong pagbabago sa buhay, 'di ba? Sabi po dito, pagpatuloy natin, verse 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at tinidilaan ng kanyang mga sugat. So, dito pa lamang po, alam nyo, nire-represent nito, nung ibig sabihin dito, na tinitiis niya po yung hirap. Parang tayo po, mga kapatid, para tayong si Lazarus. Sa pang-araw-araw, di ba? Para tayong may mga sugat sa ating katawan, na yung tinitiis natin, yung lahat ng hirap, na dito nga, dinidilaan ng aso. Alam mo, naisip ko po dito, na regarding i-relate natin sa atin, kung sa atin po yan na araw-araw ini-endure natin yung persecutions, yung pagbibitbit ng krus, 'di ba? Yung araw-araw na pagdinay sa ating mga sariling pagnanasa, 'di ba? Nandiyan yung mga aso dinidilaan yung sugat natin. Alam mo yung lalo pa tayong inaano. Lalo pang inaano ng mga aso, yung mga nang-uusig sa atin. 'Di ba? Pero tinitiis natin yung mga sugat na yan, yung mga sakit, yung hirap tinitiis po natin. Alang-alang sa Panginoon. Alang-alang for righteousness sake, for Christ's sake. So sabi po dito, namatay ang pulubi. Si Lazarus po namatay daw at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, ito po yun mga kapatid, itong nagdusa po, itong si rich man, yung mayaman, natanaw ng, daigdig ng mga patay, ito tinatawag yung Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya. So parehas na po no na namatay, yung pulubi, si Lazarus at yung mayaman. Pero dalawa, di ba magkaiba po yung napuntahan nila. So ito po, yung pulubi sa piling ni Abraham, yung tinatawag nga po na Abraham's bosom, pero yun ay lamang, parang tawag lamang. Yun po yung tinatawag na paradise. Paradise o yung promised land. Yun po yun, paradise. Nandun po yung mga righteous, di ba? Yung mga matutuwid. Yung talagang may tapat na pananampalataya sa Panginoon hanggang sa huli ng kanilang buhay, di ba? So sabi po dito, sabi po dito, verse 24, kaya't sumigaw siya, yung rich man daw po, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So dito nga po no mga kapatid, sa Hades, sa hell, talagang nagsasuffer na po sila dito. Grabe po yung torment dito mga kapatid. At akala lang po ba nila sila'y, di ba, nasusunog inside in out doon kaya sobrang init. Yung amoy po doon, natapik po namin iyan sa Bible study sa tanghali. Yung Psalm, daanan natin, sa Psalm 88. Glimpse of Hell, Psalms 88. Dito po, talagang ayan no, yung parang ipinasilip, kung ano pong parang pinaramdam po kung anong nararamdaman sa hell. Sabi nga po dito no, banggitin ko na lang po mga kapatid. Maganda rin po ito yung topic ko dito kasi natapik na po namin ito doon sa Bible study sa tanghali. So sabi po dito, itong hell, alam niyo po ba yung darkness doon? Isingit ko lang po mga kapatid ha. Alam niyo po ba yung darkness doon?
alive. Para siyang buhay. Yung parang hinihit ka ng darkness sa sobrang, there's no other darkness. Wala pang ibang darkness na ganito ka-dark. Na parang talagang buhay. Talagang ang ibibigay talaga sa iyo ay ano, 'di ba? Pag regret, loneliness, nagngangali, weeping ka nga eh, 'di ba? Doon ka umiiyak ka sa mga nagawa, nagre-regret ka, doon ka pa lang nagsisisi. Tapos weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, nagngangalit ka. Ibig sabihin, nagagalit ka kasi sa mga nagawa mo na dapat ikaw ay noon pa lamang nagsisi ka na. Pero huli na ang lahat. So, ang sabi nga din po doon, no, sa Psalm 88, sabi po doon, ay ano, you are alone in darkness. Mag-isa ka na lang. Kung dati, doon kasi sa sobrang ano niya, sa sobrang dilim po, hindi mo talaga makikita. Pero maririnig mo yung sigawan. Maririnig mo yung anguish ng bawat isa kung gaano kasakit yung torment na ginagawa sa kanila. May mga demonyo po doon. Ano nga po yun, no? Kung manonood po kayo ng mga testimony sa hell, meron po doon na iba't ibang parts ng ano, iba't ibang parts at sama-sama po dyan kung ano po sila, kunwari mga murderer, kunwari mga gossiper, mga liar, di ba? Iba, ano po yan, sama-sama yan sila dyan, pinapahirapan po sila ng demonyo. Mga sexual immoral person, na, di ba, inaano yung ano nila, private part nila doon paulit-ulit. Oo, tapos yun nga, yung mga gossiper doon, o yung liar doon, di ba, paulit-ulit inaano yung dila nila o yung lalamunan nila, di ba? So, at saka nga po, no, ito din, sa Psalm 88, ang sabi po doon, land of forgetfulness. So, ibig sabihin, makakalimutan ka na dito. Hindi ka na matatandaan ng ano, ng iba, na nandyan ka, na you exist. You are forever forgotten. Saka po, ang sabi din po dito, siguro i-topic na lang natin to bukas. Gusto nyo? Yung Psalm 88. Maganda din kasi to eh. Sige po, sister. Bukas po. I-topic din natin mga kapatid. Sige. Yun mga kapatid, so balik po tayo dito sa verse 25. So verse 25 na po tayo mga kapatid. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpapasasa Catherine, ka. meron din siya sa Job. Brother, sino yung nagsalita? Meron din siya Brother sa Daniel, Job, baka may yung share ka parang po. binanggit doon na about sa hell. Hindi ko Brother lang Daniel, sure kung sorry, si hindi ko Job yung marinig. nagsabi or yung kaibigan niya. Hello, rinig po. Opo, nagpuputol-putol kanina, naka-red yung signal mo, brother. Ayan. Ano po, meron din siya sa Job, hindi ko lang po tanda yung chapter, yung parang binanggit din doon yung hell. Ewan ko kung si Job yung nagsabi nun or yung kaibigan niya, yung nire-rebuke nila si Job. Sa Book of Job. Oo nga no. Yes po, Opo, parang meron meron din din dyan. Ilang beses siya nabanggit, Ate Lynn. Ewan ko ilang Mm-mm. chapter yun meron ganun, binanggit yung hell. Na ayun nga, yung darkness, tapos yung fire pit, yun. Oo, alam mo nga, mas ano pa nga ang hell dito eh, sa Bible. Mas nababanggit nga po ng mas maraming beses ang hell kaysa sa heaven, di ba mga kapatid? Kaya ganun talaga. Kaya kailangan pag ikaw nangangaral, di ba nangangaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka matutuon sa love and grace. Kung paanong napakarami pong beses na banggit ang hell, i-preach mo din yung hell. Pag pinipreach mo yung mga ganun, di ba, hindi yung dapat buuin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka matuon sa mga positibo lamang, kundi dun sa dapat, di ba, dapat pinagpupufokusan mo is yung kahahantungan ng mga tao kung hindi sila magbabago. Kailangan po kasi talaga magkaroon sila ng takot para sumunod po sa salita. Pag di mo sila hinatira ng ganyan, wala po. Wala po talaga. Hindi po magkakaroon niya ng takot at respeto sa salita ng Diyos. So pagpatuloy natin mga kapatid, nandito na po tayo sa verse 25. So, dito po sa verse 24, no, inutusan po nung rich man
Sabi niya, Amang Abraham, maawa ka. Inutusan daw po si Lazaro na isawsaw daw po sa tubig yung dulo ng daliri para basain yung dila niya. In short po, sobrang init po kasi doon. You are gasping for air there. Wala po talaga kasi yung amoy po doon, yung amoy doon amoy sulfur. 'Di ba brimstone? Ibig sabihin nun sulfur. Amoy asupre. Ang baho at amoy ng nasusunog na flesh. Talagang hindi ka makakahinga. Sobra. So sabi po dito, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Ito po yung sinasabi na nung nandito ka pa sa lupa, hindi ka talagang wala po, matigas ang iyong puso, hindi ka nagbago, hindi ka nagrepent. Hindi ka sumunod sa Diyos. Hindi mo binigay yung buhay mo sa Kanya. Hindi na tama yung buhay mo. So, nung nawala ka sa mundo, puro na lamang po pagsisisi ang inabot po nung rich man. So, sabi po dito, verse 26, bukod dito, may malaking bangin. So, may gap po. So, wala po. One-way ticket lang to one-way ticket to hell. Pag nandun ka, hindi ka na makakaalis dyan, kapatid. Wala po, hindi po sabi po ni Abraham, may gap. May chasm. Mayroon pong bangin na may pagitan. Wala pong makakapunta doon, sa hell papunta doon, wala po. So sabi po dito, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So talagang pag nandun ka na, wala na pong takas doon. There's no escape. There's no rest. At alam mo po doon mga kapatid, hindi ka, alam mo yun, you can't say no dun sa mga demons na ito-torment ka. Kailangan mag-go through it ka talaga. Kailangan, talagang kasi ikaw lang yung magsasuffer eh. Sasaktan at sasaktan ka lang nila. Kung tatanggi ka, wala po. Talagang paulit-ulit mong mararanasan yung hirap. At kung dito, sa lupa, di ba, hindi ka naghirap eh. Talagang enjoy now, suffer later ang ginawa. Samantalang tayo ngayon, diba? Tayo'y namatay na sa ating mga sarili. Tayo nagsasuffer na po ngayon for what is right. For the righteousness of the Lord. For Christ's sake po mga kapatid. At alam po kasi natin na ito ay temporary lang. Matatapos po. Malapit na rin naman pong bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya wag na po tayong tumalikod mga kapatid. Wag po tayong tumulad dito. Sa rich man na dito po siya napunta. Diba? Nagsisi na lang nung nandun na siya. So sabi po dito, anong verse na tayo? 27. Ang sabi po dito, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Alam naman po natin, na hindi na po posible yan. Kasi 'di ba? Wala na po eh. Wala ka ng chance kasi yung awa binigay na rito. Hindi po pwede yung ganyan na yung iuutusan si Lazaro. Wala na po. Hindi na po pwede. At saka ng mga kapatid, yung awa na binigay sa iyo dito hindi mo tinanggap eh. 'Di ba? So, diyan sa kung nasan yung rich man, wala na po. Eternal suffering na lamang po. Diba? So sabi po dito, verse 28 at 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Nakasulat nga po dun sa sinulat ni Moises at ng mga propeta. Napakarami po sa Old Testament about talagang resurrection of the dead. So kung yun, hindi nila pininiwalaan yung mga sinulat ng mga propeta, sinulat ni Moises, paano pa nila paniniwalaan pag may muling nabuhay? Hindi nga po sila naniniwala doon. Hindi nga po nila pinakinggan iyon. Tulad lamang po yan halimbawa lang po kay Nicodemus. Sa John chapter 3. Diba, sabi doon ng Panginoon, balikan natin. John chapter 3.
sabi po doon, John chapter 3 verse 12. Ang sabi po doon, if I have told you earthly things and you do not believe, ang sabi niya po kay Nicodemus, how can you believe if I tell you heavenly things? Kasi nung una, hindi niya maintindihan Hindi niya mapaniwalaan yung sinasabi ng Panginoon. So kung doon pa lamang, hindi niya na mapaniwalaan yung sinasabi sa kanya ng mga earthly things, what more pa kaya kung heavenly things na? Diba? Paano pa paniniwalaan yan? Kaya nga po tayo, talagang sabi ng Panginoon, na you must, diba sabi dito, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag po ikay talagang naipanganak sa Espiritu ng Panginoon, dun ka lamang talaga magigising mabubuhay espiritual, na ito hindi sa mga physical na bagay. Hindi po talaga, spiritual po talaga, nandito ang totoong laban in spiritual. So, ayan na po dyan na po tayo nakafocus yung ating isip, puso, pamumuhay natin. Wala na po sa mundo. Wala na sa mga sin, nakikita, physical, kundi sa unseen na po. 'Di ba? Sa pagbabalik na ng Panginoon, sa kanyang, dito sa heavenly things. Kung nasa ng ating kayamanan. Kung saan tayo nagpupundar, kung saan tayo nagtatanim, mga kapatid. So, yun lamang po, no, ito'y, warning na din po, or parang lesson po sa bawat isa, itong kinapuntahan ng rich man, at yung kinapuntahan din ni Lazarus. Katulad natin, di ba, siya'y nagtiis, nag-endure hanggang sa huli, di ba, naging tapat sa Diyos, sumusunod, di ba, nang may kabanalan ng pamumuhay, talagang hindi po nagpakasasa sa lahat ng mga pleasures ng mundong ito, di ba? Yun po yun. 'Di ba ginawa mo, nag-suffer ka ngayon, edi enjoy ka pagdating ng Panginoon. Ito yung eternal rest. Yan po yung sa dito sa kinapuntahan po ni Lazarus, eternal rest. Spiritual na po ito. Hindi na po ito yung physical na promised land na sa Old Testament na pinangako kay Abraham, ito po yung spiritual na, mga kapatid. So yun lamang po, no, natapos na natin, mga kapatid, yung chapter 16. Baka may gusto po kayong idagdag. Yes, amen. At sa Panginoong Hesukristo, na muling nabuhay po, marami pa ding ayaw maniwala. Amen, brother, no? Yun po, katulad ng yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection, 'di ba? At saka yung mga tao na nananatili pa rin po dito sa paggawa ng mga makamundong bagay. Ayaw pa po nilang dumating ang Panginoon, 'di ba? Ayaw pa nilang dumating ang Panginoon. Brother Anthony, yes po. Akala po nila kasi normal pa ang mundong ito. Ang panahon na ito, sister, hindi po nila alam may paparating po na wrath of God ang Panginoon. Amen. So, yan po ang part na ikay gising, ikay buhay spiritual. Kasi nga, hindi ka katulad nila. 'Di ba? Na matigas, ayaw maniwala. Kasi patay pa po spiritual, mga kapatid. So, yun lamang, mga kapatid. Baka may gusto po kayong idagdag. Brother Daniel, baka may gusto kang idagdag. Wala naman na po. Ayan, di ba ang ganda ng ang ganda nitong mga parables at saka itong rich man and Lazarus. Ito lamang ata yung dito yung talagang sa New Testament. Yung malinaw na about sa paradise, about sa Hades. Mga kapatid, dito sa New Testament. Kaya mabuti na natin to, na topic natin to, para din maging lesson po sa atin, na wag pong tutulad dito sa rich man, mga kapatid. Praise God po through Almighty God, Lord Jesus Christ. Amen, Sister Cherry. So, wala na po idadagdag, mga kapatid. Tayo po tayo po ay manalangin na, mga kapatid, para maagang makapagpahinga ang lahat. Yes po, Sis Tina. Ngayon sinasabi din natin sa kanila yan. Kasi hindi natin pwedeng hindi sabihin sa kanila ang katotohanan. Kasi po, wala silang maitatanggi. Narinig na nila eh. Wala silang maitatanggi pag sa Great White Throne Judgment. Lahat na po, na warningan na po sila, nabahagian na po sila ng mga kailangan nilang malaman. Sila na lang po with their own free will kung sila'y maniniwala at susunod. Sige, Brother Joe, patugtog daw po muna tayo. Patugtog daw po muna, sabi ni Brother Daniel. Wala pong may tatago, lahat po malalantad. Amen. Wala pong may tatago, mga kapatid. Ang lahat kasi talaga ay spiritual. Yes po.
Kaya, napaka-bless po natin mga now pa kapatid. lang, Na ginajudge blessing na po, buhay po tayo. tayo spiritual. Yes po, Brother Daniel? Even now pa lang po, ginajudge na talaga tayo sa bawat kilos natin. Kung Amen. deserving ba tayo deserving ba tayo na kunin tayo eternal, na makasama ba natin siya eternal, kasi ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa, inaano na tayo ng Diyos. Amen. Amen po, Mirror brother. na po, no? Kung ano po yung kakahantungan ng iyong afterlife, yung kabilang buhay, kung saan ka eternal life with the Lord Jesus Christ or eternal death. Yun lamang po mga kapatid, dalawa lang naman po yan. So, pagka ginamit mo sa mali yung free will na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, may consequence po talaga yan. Romans chapter 2:16, di nila alam, binabasa na sila. Yes, babasahin po natin yan, Romans 2:16. Kaya nga po, Yung sister, we are secretly being judged. Romans Is here. Amen. Brother Daniel, gusto mo mag-closing prayer?